Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tumalon sa 2.6% nitong Setyembre ang mga padalang pera ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa gitna ng patuloy na demanda sa mga healthcare at maritime workers sa ibang bansa. Base sa datos na ipinalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ipinakita na ang mga cash remittances na pinadaan sa mga bangko ay tumaas ng 2.6% sa 2.71 bilyong dolyar nitong Setyembre mula sa 2.84 na bilyong dolyar sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Ang halaga ng pera na ipinadala sa Pilipinas ng mga OFWs ay ang pinakamataas sa loob ng 2 buwan o simula pa noong Hulyo na umabot ng 2.79 na bilyong dolyar. Subalit ang bilis ng cash remittance growth ay bahagyang bumagal sa 2.7% sa Agosto at 3.8% sa buwan ng Setyembre noong 2022. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na ang pagtaas ng padalang pera sa Setyembre ay dahil sa dagdag na padala sa land at sea-based na trabahador. Nagpadala ang land-based OFW sa bansa ng 2.31 bilyong dolyar nitong Setyembre. Tumaas ito ng 3% mula sa 2.25 bilyong dolyar sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Mga remittances naman mula sa sea-based workers ay tumaas ng 0.9% sa 600 milyong dolyar mula sa nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinitignan ng Maharlika Investment Fund o MIF na i-deploy ang bahagi ng kapital nito para ipuhunan sa mga airports at power projects na magdadala ng pangmatagalang kita. Sinabi ni Rafael Jose Consing Jr., ang bagong itinalagang President at Chief Executive Officer o CEO ng Maharlika Investment Corporation o MIC, na ang Sovereign Wealth Fund ay hindi mamumuhunan sa stock market, kundi itutuon sa paggawa ng mga makatotohanang kita. Kasama na rito anya ang sektor sa tourism infrastructure, agro-urbanism, energy security at digital infrastructure. Sinabi ng dating Chief Financial Officer at Compliance Officer sa International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI na si Consing na titignan nilang mag-invest sa 38 infrastructure project na naaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA. Ayon din kay Consing, may natukoy na silang 4 na paliparan na posibleng proyekto ng MIC. Ang mga paliparan na ito ay ang Bulacan International Airport, Lawag International Airport, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA at ang Lagundingan International Airport. Tinitignan din ng MIC na mag-invest sa mga kalsada, tulay at toll road projects. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumaba ang inaangkat na karne sa 7% sa unang 10 buwan ng taon kumpara sa nakalipas na taon, kung saan ang mga angkat na baka, baboy, kalabaw at turkey ay bumaba. Sinabi ng Bureau of Animal Industry o BAI, ang mga angkat ay inabot ng mahigit 1 bilyong kilo sa panahong iyon.
Ang angkat noong Oktubre ay umabot sa 75.78 kilo. Bumaba ito mula sa 105.81 milyong kilo noong Setyembre at 118.45 milyong kilo sa nakalipas na taon. Ang Brazil ang pinakamaraming naipadala kung saan umabot ito ng 343.86 milyong kilo. Sumunod ang Estados Unidos at Espanya sa 179.64 milyong kilo at 123.36 milyong kilo ayon sa pagkakasunod. Ang karne ng baboy ay bumubuo ng 540 o 4.31 milyong kilo o 49.5% ng kabuuan sa unang 10 buwan ng taon. Ang angkat ng baboy ay bumagsak ng 15.7% kumpara sa kaparehong buwan nitong nakaraang taon. Nananatili ang Espanya bilang pinakamalaking padala o nagpapadala ng karne ng baboy kung saan umabot ito ng 121.77 milyong kilo, kasunod ang Brazil na may 72.12 milyong kilo at ang Canada na umabot ng halos 72.1 milyong kilo. Bumaba din ang angkat ng baka ng 22.1% sa 120 punto o 20.64 milyong kilo sa panahon ng Enero hanggang Oktubre o katumbas ng 11.8% ng kabuang angkat na karne. Bumagsak din ang karne ng kalabaw kung saan umabot ito sa 13.8% sa 33.65 milyong kilo. Sakop nito ang 3% ng kabuang angkat na karne. Samantala, natapyasan din ang angkat sa Turkey ng 4.7% sa 371,630 kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.